Eto, punta tayo rito sa si sunod nating topic. Si Kita Boss mo ba? Saltec. Eto, favorite mo to Lakihan mo nga, hindi ko makita yung ano eh. I-zoom out mo nga. Si Boy Saltec. Ayan. Basahin ko. Hindi, alam Eto. ko yan. Alam mo na Alam ba ko yan? Oo. Yung October 12 na yan, meron silang ginaganap na meeting sa A12. Para dyan sa A12 na yan, sa Santa Mesa. Alas 8 ng gabi. Tapos, imbitado pa si Torion. Ewan ko kung bakit imbitado si Torion. Kasi, yan yung plano nila na magkakaroon, anak ng tinapa, people power na naman mga kababayan, yung pinaplano, no? Yun lang. Nakailang people power na ba sila? Atempa? Nakailan na? Ewan ko, kulang na yung daliri ko para bilangin ko yung mga people power attempt nila eh. Di ba? Nakailang people power na yung mga yan. Tapos, base doon sa naibalita sa akin, alas 8 ng gabi, yung kanilang tagpuan sa Santa Mesa para i-meeting yan. At the same time, imbitado si Torion. Hindi ko alam kung bakit imbitado si Boy English na attorney. Wala naman di alam yun eh. Dinadaan lang sa English eh para magmukha na matalino siya. No? Tamo, nakakulong nga si Kibuloy hanggang ngayon. Walang... Oo. Iniimbitahan. Siguro para meron pampadami na kasama yung mga KOJC. Oo. Kaya ano yan. Kaya iniimbita siguro si Torion. Kasi mukha si Torion na ngayon ang papalit kay Kibuloy eh. Di ba? Na yung naiwan na mataas dyan. May ano ba? May shampoo nang binigay si Torion na requirements? Wala pa. Sino? Si Torion? Ewan si Torion. Siyempre, di ba dapat Palmolive purple eh. Yung kay Kibuloy. Kung siya papalit kay Kibuloy, baka yung the rest na set ng Palmolive ang ano niya. Ang tirahe. Ito napansin ko ang pangalan mo, Mayor Bico. Pero mas kamukha mo yung isang vlogger na Sino? Attorney. Sino? Si Empoy. Si Kabunyog. Si Kabunyog? Oo. Nanabalang ako, ikaw naman Hindi, sa buhok siguro, sa buhok tsaka sa pagkakaayos. Kaano ba, kawangis? Pero tingin ko, baka yung, kailan yan? October 21 o October 12? 12, sa 12. Yan, anti-corruption rally daw. Magiging rally na yan eh. Yan yung ano nila. Actually, may mga pahaging sila dyan na mga banta-banta eh. Nasa A12 daw, sinisigurado nila na magiging iba na yung Pangulo. Hindi na si PBBM, hindi na si Bongbong Marcos. And daw, yan ang sigaw nila. Ewan ko lang kung magkakatotoo yan. Ang tingin ko, iba na ang tingin sa kanila nung kapulisan. Kasi nagalit si Arme. Diba? Kanina ba, pinakawalan na ba? Yung mga nakakulong na halos 200. Nakawala na ata, nakauwi na. Yun ang tanong, kung sasama pa yung mga yun. Pangalawang tanong is kung ganun pa din yung trato ng mga kapulisan sa kanila. Kasi yung last time, kung maalala mo, parang naka-shield lang yung mga pulis eh. Hindi bumabawi, hindi gumagante. Sigaw ng mamamayan ngayon, naku po, ipagtanggol nyo naman yung... Madaming nainis doon sa mga kapulisan. Hindi nainis dahil visit sila, dahil nananakit. Nainis kasi naging parang sila, punching bag ng mga realista, hindi sila gumagante. Oo nga eh, oo. Sabi ng mamamayan, dapat, ipagtanggol nyo yung sarili nyo. Pag may nakita kayo na may hawak na ganyang kalaking bato at tingin nyo, ipupukol sa inyo, unahan nyo na. And then, yung mga realista rin talaga nun, medyo malalakas lang yung loob dahil nakatakip ng mukha eh. Oo. Malamang yan, baka kung magpi-people power sila, ito kasi hinihikayat niya eh, na mag-stage talaga ng people power, kaya lang, nakita naman natin yung numero talaga ng DDS eh. Ilang beses na sila nagpakita ng lakas, wala talaga, mahina pa rin. Biruin mo, si Barsaga naman kasi, yan si Kiko, no? Parang isa lang din niyang parang isa lang din niyang Morales, isa lang din niyang Maharlika, isa lang din niyang Katibinay. Nakita mo yung mga yung sistema ng DDS, kapag kami isang nagsalita
kontra o laban sa administrasyon, biglang nagiging ano na nila bayani na agad nila, instant bayani sa kanila. Etong Oo. mga etong mga ito, no? Maharlika, nung biglang nagwala, di ba? Nasiraan ng bait. Biglang bayani. Bayani si Maharlika. Tapos si Morales, ganun din, may pauso na Pideyalik. Biglang naging sikat na naman. Sumisigaw Oo. yung ibang mga DDS na Nagiging icon sila Oo. ng DDS representative. Putik na yan. Hindi nga mga nag-iisip yan. Bakit? Na nakita lang nila si Morales, may sinabing ganito, na nag-aadik ang Pangulo. Gusto patakbuhin na ng senador? Si Morales? Di ba ganyan nga nangyayari sa kanila eh. Pagka, kunyari Oo. dati, especially dati medyo monitor ko yung mga vlogger ng dahil syempre, kailangan mong i-debunk. Ang nangyayari dyan, yung mga kung sisigaw ka ng PBBM bangag, medyo mas susuportahan ka ng mga viewers mo. Kaya atubili sila sa pagsasabi ng pangungutya, no, sa Pangulo. Ganun ginagawa nila. Hindi, tsaka iniisip niya mga yan, presidente yan, hindi naman ako papatulan yan. Kumbaga, hindi naman ako kakasuhan yan or whatever. Sabihan na balat sibuyas. Ganyan yung mga yan. Kahit na, tignan mo, si BP Sara, di ba? Karamihan yung mga sinasabi ng tao, magnanakaw yan. Diba? Ganon rektahan May mga ibang mga vloggers na talagang rektahan na sabihin na magnanakaw si Sara Duterte. Yung sa akin naman, although alam ko, kita ko, natambak-tambak na yung mga ebidensya laban sa kanya. Hanggat hindi nahuhusgahan, nakita mo naman kung paano ko pa din, hindi ako tumatawag ng magnanakaw. Oy, gwapo mo na. Oo, kita mo, di ba? Instant. Hindi ako tumatawag ng magnanakaw. Hanggang sa mapatunayan na talagang ginawa niya yun. Although sabi ko nga sa inyo, patong-patong na. Pero ganun wala tayong magagawa. Kailangan irespeto pa din Kailangan panatiliin yung paggalang mo sa kanya at hindi mo pagbintangan na ganun agad. Kaya lang yung iba, doon sa kabilang side, ganyan yung mga pinuno nila. Si dating Pangulong Duterte, bintangan, di bintangan, normal lang sa kanila yung ganun. Diba? Speaking of Duterte, eto yung sunod natin. Hindi na uuwi dito. Grabe naman yan. Sino nag-title? Sino may political.com.ph? Hindi na daw uuwi. If ever man na merong DDS dito, ayan, pasensyahan doon sa... wala